Magandang gabi po sa inyong lahat. Unang-una po, nagpapasalamat po ako kina Monsignor Rolly at kay Father Viel sa pag-iimbita sa akin, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito na makapagmisa sa isa sa mga simbang gabi dito sa napakagandang katedral. Ganon din po mga kapatid, gusto ko rin kayong batiin ng advance Merry Christmas. Merry Christmas po sa inyong lahat. Sa atin pong napakinggan ngayon, meron po akong katanungan sa atin. Ano ba ang napakalaking balita na natanggap ninyo? Yung tipong ito yung magpapabago ng buhay ninyo. Napakalaki nito na minsan ang hirap i-contain. Kailangan nating ipagsabi sa iba at nakaka-overwhelm. Sa iba, maaring ito yung natanggap sila sa trabaho o kaya naman na-promote sa isang mas mataas na posisyon. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Tatanggapin ba nila ito o kaya naman mas masaya na sila doon sa posisyon na kung ano yung meron sila sa puntong iyon. Ang iba naman, baka nalaman nilang pumasa sila sa exam. Lalong-lalo na po yung mga pumasa sa LET ngayon, di ba? Lately, may mga nababalitaan tayo. Siguro may mga kakilala kayong pumasa ngayon sa exams para po sa mga teachers. At congratulations po sa inyo po ng mga pumasa. Pero, ang balita na malaki na dumarating sa atin, hindi naman po minsan positibo. Minsan, negatibo yung balita. Bad news, kumbaga. Pwedeng ito yung nalaman ng iba na nawalan sila ng trabaho o di sila natanggap sa trabaho. O kaya naman, kung merong mga pumasa, meron din pong mga better luck next time. Hindi sila nakapasa sa exam o sa kung ano pa man pong pagsusulit. Sa lahat po ng ito, paano natin tatanggapin ang napakalaking balita sa buhay natin? Napakinggan po natin sa Ebanghelyo ang napakalaking balita. Si Maria ay hindi lang nakatanggap ng isang ordinaryong balita. Alam niyo po ba kung ano yung tawag sa misa natin ngayong ikalimang araw ng simbang gabi? Ang tawag po dito ay Missa Aurea or Golden Mass. Yan. Ibig sabihin po, ito po, ang kwentong ito ay higit pa po sa ibang kwento na napakinggan natin. Kaya po, sinasabi na Golden Mass, ang pagbasa ngayon, nung unang panahon, nakasulat sila sa gintong tinta. They were written in gold. Kumbaga kung tayo'y nagbabasa, kung meron tayong importanteng bagay na kailangan tandaan, anong ginagawa? Hina-highlightan natin, di ba? Meron po akong isang kasama, sa sobrang importante ng lahat ng kanyang binasa, hinighlightan lahat ng nasa libro. Sabi ng isa naming kasama, ginawa ng coloring book yung assignment namin. Pinakamalaking balita. Hindi lang napakalaking balita para kay Maria, kundi napakalaking balita para sa sangkatauhan. Dahil ang kwentong ito, sa kwento nito na napakahalaga, dahil dito natin makikita ang dakilang pagtatagpo ng Diyos at ng tao. Nagsimula tayo sa paglilikha ng daigdig at napakinggan natin dito ang unang pagsuway ng tao. Malaya silang sumuway sa kalooban ng Diyos. Dito nagkaroon ng paghihiwalay ang tao at ang Diyos. Pero patuloy ang Diyos sa paghahanap sa sangkatauhan. Napakinggan natin sa kasaysayan ng Israel kung paano ang Diyos gumalaw
sa sangkatauhan, kung paano niya patuloy na hinahanap ang kanyang nilikha. At ngayon po, sa puntong ito, napakinggan natin ang pagtatagpo ng Diyos at ng kanyang nilikha. Pero po sa tagpong ito, hindi po ipinilit ng Diyos ang kanyang sarili. God did not force Himself for man or with man. Naghintay siya sa sagot ni Maria. Hindi niya pinilit, hindi niya punersa. Naghintay siya ng sagot ni Maria. Sa isa pong humiliya sa panahon ng Adbyento, ipinaliwanag ni Saint Bernard of Clairvaux ang kahalagahan ng sandaling ito. Dahil sa kasalanan ng ating unang mga magulang, ang mundo ay napuno ng kadiliman at kamatayan. Ngunit nais ng Diyos na pumasok muli sa ating mundo. Siya'y kumatok sa puso ni Maria. Hindi niya ito pinilit sapagkat iginagalang ng Diyos ang kalayaan ng tao. Upang iligtas ang sangkatauhan, kailangan niya ang isang malayang oo. Isang malayang pagtugon sa kalooban ng Diyos. Kaya kung atin pong titingnan, meron pong suspense na nangyari dito po sa tagpo ni Maria at ng anghel. Ang lahat ay nakatutok. Di ba parang nanonood ng movie? Kapag meron pong mahalagang tagpo, binibitin tayo. Minsan biglang mag-commercial break. Dahil ito yung pinakamahalagang hudyat sa buhay ng Diyos at ng tao. Parang pinigil ng buong langit at lupa ang kanilang hininga habang naghihintay sa sagot ni Maria. Mag-oo kaya siya? O kaya magsasabi siya ng hindi dahil sa siya'y takot? Naghihintay ang lahat dahil ang tao ay may kalayaang tumugon sa panawagan ng Diyos. At ano yung kasagutan ni Maria? Mula sa kanyang puso, lumabas ang sagot, mangyari nawa sa akin ang ayon sa iyong salita. May it be done unto me according to your word. Ang sagot ni Maria, oo. Yes, Lord, tinatanggap ko ang nais ninyo para sa akin. Isang napakalaking balita at ang tugon ni Maria, oo. Ang kanyang oo ay naging simula ng ugnayan ng Diyos at ng sangkatauhan. Sa kanyang oo, pinili ni Maria ang lubos na pagsunod sa Diyos, isang malaya, mapagpakumbaba at dakilang desisyon. Bagamat po makapangyarihan ang Diyos, pero nasa sa atin pa rin ang desisyon. At ang pagtanggap ni Maria dito ay dala ng kanyang tiwala sa Panginoon. May mga katanungan din siya, di ba? How can this be? Since I have no relations with a man, paano ito? Dahil ako'y isang dalaga. Pero lahat ng ito'y sinagot ng anghel. Mayroon ding katiyakan na binigay ang anghel nang sa gayon maalala niya at lagi niyang matatandaan na hindi siya pababayaan ng Diyos. Kaya ang sagot ni Maria, oo. Minsan po may mga pagkakataon sa buhay natin na kung saan may mga plano na tayo. Alam natin kung ano yung gagawin at panatag na tayo sa ating sarili. Secured na tayo, kumbaga. Pero dumarating din ang ibang mga plano sa atin ng Panginoon. Maaaring ito ang malaking balita na natanggap mo, something pivotal in our life as a person, nagdudulot ng malaking pagbabago. Ang malaking balita kay Maria ay kailangan niyang magbago ng landas ng kanyang buhay. Alam po natin ang kwento.
Si Maria ay nakatakda ng ikasal kay Jose. Ready na ang lahat. Pero meron palang plano sa kanya ang Panginoon. Isang napakalaking misyon na nanggaling sa Diyos na maging ina ng ating Panginoong Hesukristo. Annunciation. Ano ba ang malaking balita sa buhay ninyo? Siguro ito po yung annunciation din sa buhay natin. Siguro ito yung balita ng Diyos sa atin. Nagkakaroon tayo minsan ng pag-aalala dahil sa napakalaking balitang ito na dumating sa ating buhay. Kaya minsan may tanong tayo, paano ko haharapin ang bukas? Paano na ang pamilya ko? O kaya naman, paano na ang kinabukasan ko? We are always worried about the future. Pero sa pagdating po ng mga balitang ito sa buhay natin, marahil mahirap tanggapin, pero kailangan panindigan. Siguro po, may mga kapatid tayo na ngayon pa lang nalaman yung kondisyon nila sa kanilang kalusugan. Siguro may in-unveil ang isang doktor sa isang pasyente na may ganito siyang kalagayan at kailangan niyang lumagi lamang sa loob ng bahay at hindi na maipagpapatuloy kung ano man yung ginagawa niya. Maaaring ito yung malaking balita sa buhay niya. Maaaring may mga kapatid tayong nabalitaan ang pagpanaw ng mahal nila sa buhay. At ang tanong nila, paano ako magpapatuloy sa buhay nang wala ang aking mahal sa buhay? Paano ko haharapin ang bukas? Maaaring may mga kapatid din tayo na ngayon nalaman nila na natanggal sila sa trabaho o hindi sila natanggap. Paano ang kinabukasan ng pamilya ko? Paano ang kinabukasan ng mga anak ko? O kaya may isang bagay na nangyari na nagdudulot ng malaking pagbabago. Tayong lahat po ay may common experience noong pandemic. Lahat tayo nabalitaan na merong lockdown sa paligid natin. Wala tayong magagawa doon, kundi ang kinailangan nating gawin ay tanggapin ang napakalaking balitang ito at ipagpatuloy ang buhay ng may tiwala sa Diyos. Hindi natin alam kung paano natin malalampasan. Pero ngayon, nandito na tayo. Tinanggap natin yung malaking balitang iyon at hinarap natin ng may tapang at may tiwala sa Diyos. And siguro, meron din kayong iba't ibang mga kwento na ngayon, sa pagtanggap ninyo ng malaking balita, kayo rin po ay patuloy na sinamahan ng Diyos sa inyong paglalakbay. Mahirap, pero kailangan tanggapin. At ang pagsasabi po ng oo sa gitna ng mga bagay na ito ay may kasamang bigat at pag-aalala. Kung kayo man po ay may ganitong pinagdadaanan ngayon, huwag kang matakot. Kasama mo ang Diyos. Siya ang Emmanuel. Kung ano man po yung mga balita na ngayon po, nababalisa pa rin tayo, hindi natin alam kung anong gagawin. Huwag kang matakot. Kasama mo ang Diyos. Siya ang Emmanuel. At kapag nasabi po natin ang oo sa panawagan ng ating Panginoon, hindi lang po ito once and for all. Yung oo na ating itinugon sa Panginoon ay may kaakibat na mga maliliit na oo sa bawat araw ng ating buhay. Oo, kahit na magaan ang lahat. Oo, kahit na mabigat ang pasanin. Oo, kahit na tayo'y natatakot. Kailangan lang natin tumugon sa Diyos. At siya na po ang bahala sa lahat ng biyaya na kakailanganin natin. Sa mga katanungan natin, tulad ni Maria, ang tugon ng anghel, ang Diyos na ang bahala.
lulukuban ka ng Espiritu Santo. Naalala mo ba ang iyong pinsan na si Elizabeth? Pagpapakita po ng assurance ng Panginoon at ang kailangan lang natin ay tanggapin ang misyon na kaloob sa atin ng Diyos. Mga kapatid, hayaan natin na ang halimbawa ni Maria, ang kanyang pagpapakumbaba, pananampalataya at lakas ng loob, ang mag-udyok sa atin na tanggapin anuman po ang ibigay sa atin ng Panginoon. Ipagkatiwala natin ang ating mga sarili sa Diyos na patuloy na tumatawag sa atin. Anuman po ang balita na dumating sa buhay natin, naway tumugon din tayo tulad ni Maria, may tiwala at tapang. Amen.